Rainier. Pero sa mga pagkakataon po na ito ay makakapanayin po natin, makakasama po natin sa atin hong linya ang kanya hong nanay, isa hong sangguniang bayan member dyan ho sa bayan po ng San Mateo, si Ma'am Jennifer Ramones. I guess nasa atin na hong line. Magandang umaga ho sa inyo, ma'am. Welcome to the program at bumati ho muna kayo sa mga listeners and viewers po natin ngayong umaga. Hello po, magandang umaga po. Magandang umaga po sa lahat po ng Isabelino dito sa Cagayan. Maraming salamat po sa inyong interview ngayong araw na ito. At kami po ay natutuwa dahil po siyempre isa pong karangalan para po sa amin na kami po ay inyong interviewin. Magandang umaga po. Magandang umaga ho, ma'am. Maraming salamat ho sa pagpapaunlak ho ng imbitasyon. Pero syempre, ma'am, unang-una ho sa lahat, congratulations ho sa inyo. Kasi definitely napakamalaking tagumpay din ho para ho sa inyo bilang nanay yung masaksihan ho yung panibago hong milestone sa buhay ng inyong anak na si Rainier, Aaron Ian Gawiran Ramones. Tama ho ba yung pronunciation ko, ma'am, sa kanya hong pangalan? Pero anyway, kumusta ho yung, ano ho yung feeling or pakiramdam sa mga pagkakataon po na to, especially nung nalaman ho ninyo na hindi lamang ho siya basta nakapasa, kundi isa pa ho siya sa mga nanguna dito ho sa natura hong pagsusulit? Yun nga po, kasi hindi po kami informed na magti-take po siya ng board exam ngayong November. Kasi po ang sabi niya sa akin, hindi pa daw po siya prepared, parang ganon. So, kami naman po, hindi po kami nag-expect. And then, nasa Baguio po kasi siya, umuwi lang po siya dito. Para po isurpresa po yung ako. Isurpresa po ako kasi, yun nga po, wala kaming kaalam-alam na nag-take na po pala siya ng board niya. So yun po, sobrang natuwa, sobrang nagulat kasi nga po wala kaming kaalam-alam. At syempre po masayang-masaya po para po sa tagumpay na nakamit ng anak. Bilang syempre na-surprise ho kayo, nung umuwi ho siya dito, ma'am, kailan ho iyon? Nung lumabas lamang ho ba yung result, ma'am? Or prior to the, ma'am, paglabas ho ng resulta? Prior to the result po siya umuwi, ma'am. Parang sabi niya may kukunin lang daw siya dito sa bahay, parang gano'n. Kasi parang continuous yung review po niya sa Baguio. So, in-expect ko naman po na parang may kukunin nga lang niya and then babalik siya kaagad, parang gano'n po. And then, a day after po, yun na po yung release nung resulta. So, nagulat po talaga ako kasi hindi ka po namin in-expect. And hindi rin po kami nag-check ng so wala po kami talagang kaalam-alam na nag-take na po siya ng board niya. So, papaano ho na iparating sa inyo, ma'am, yung magandang balita po na iyon? Siya rin po mismo, ma'am. Siya rin po mismo ang nag-surprise sa akin yung gabi na yon. Kasi patulog na po ako that time eh. And then sabi po niya sa akin, Mami, ayoko na mag-take ng exam sa April, sabi niya. So sabi ko, bakit naman anak? Sabi ko gano'n. Yung pala, kasi pasado na ako, Mami. Tapos yun, sabi niya, ako siya daw yung nag-number 2. So parang nagulat ako, ha? Parang hindi po ako makapaniwala, pero thank you Lord kasi po sinagot po niya yung prayers namin, yung matagal na po naming prayer. Oo, ano yun, ma'am? Wala naman hong mga iyakan moments sa mga pagkakataon po na yun, ma'am? Super iyakan moment po, super yakap-yakap talaga. And syempre sabi ko sa kanya, salamat. Kasi anak, sabi ko, anak, alam naman po kasi ng lahat na ako po ay byuda na. Kasi po yung asawa ko po na disgrasya last 2023 po. So kami po ay mag-iina, talagang yung mga anak ko nagsisikap po sila para po maibigay po lahat ng maganda para sa nanay nila, na mapakita po nila na sila po ay nag-aaral ng mabuti para po maging masaya daw po ako. Oo. Ma'am, si Rainier ay nagtapos din ho pala bilang magna cum laude Yes sa po. bahagi po ng St. Louis University. So, kwentuhan niyo naman ho kami, ma'am, papaano ho po siya bilang isang anak and of course bilang isang estudyante po? Yes po, si Rainier po kasi napaka low-key na bata. Ayaw po niya na pinupost. Kasi po ako, bilang magulang,
kung ano po yung achievement ng anak, yun po yung gusto nating ipakita eh. Pero sa kanya po, ayaw po niya. Gusto niya, oh, mami, wag kang magpo-post, ayoko nang nakikita nila. Yung mga ganun. So, parang sabi ko, ayaw niya nakikita yung mga achievement niya. Tsaka ayaw po niya ng mga exposure. So, sabi ko, napakaano naman ng anak ko. And then, nung graduation po niya, ma'am, hindi rin po niya sinabi sa akin na magna cum laude siya. So, sabi niya sa akin, mami, mahirap makuha yung Latin honors, sabi niya sa akin. So sabi ko naman po, walang problema sa akin. Ang mahalaga sa akin, anak, paka-graduate kayo at matupad ang mga pangarap niyo. Yun lamang po. And then, nung nandun na kami sa venue po, doon ko lamang po nalaman na magna cum laude po pala anak ko. Oo. So, And based bilang po, anak opo. ko, napakabait pong bata. Basta yun lang, mahiyain lang po talaga siya. Yun lang Oo. masasabi ko, pero sobrang bait, sobrang lambing, at saka siya po kasi ang panganay ko. So talagang bilang kuya, ginagawa po niya talaga ang lahat ng pwede niyang gawin para maibigay po lahat sa mga kapatid niya at sa nanay niya ang ikabubuti. Oo. Based ho sa mga kwento ma'am ninyo ma'am 'no, mahilig ho sa surprises, ito hong, si Rainier pero yung mga surprise ho niya talagang, nakakagulat na nakakatuwa at nakakataba ho sa puso. Para ho siyempre bilang isang magulang na rin ho na malaman na gano'n na ho pala yung mga achievements, na kanya ho naaabot ho sa buhay. Pero after ho ng graduation ho niya and while taking the board exam ho siguro, ano ho yung pinagkakabalan ho ngayon ma'am ni Rainier? Ano po nung after po kasi ng graduation niya, nag-take po agad siya ng review. And then, ngayon po, babalik po siya ng Baguio ulit para daw po sa Thanksgiving Mass po nila. And then, siguro po, may mga plano po siya na hindi ko rin po alam kasi isusurprise na naman po siguro ako ng anak ko. So, yun po, di pa po kami sigurado. So, siya na lang po siguro magpapaiyak na naman sa magulang niya at sa mga lola niya. Oo. Siyempre after ma'am 'no after ho ng pagiging rank 2 ho niya dito ho sa pharmacist licensure examination, definitely marami ho yung mga magbubukas ho ng mga opportunities, para ho sa kanya. Pero personally ma'am ano, kung may nakukuwento ho sa inyo si Rainier, ano ho daw ba yung pinakapangarap ho niya talaga pagdating ho siguro in terms of career ma'am? Ang gusto lang po niya kasi makatulong sa akin sa aral po ng dalawa pang kapatid niya. Pero isa po sa mga dream niya is mag-med po sa medicine. So hopefully po kung ipagkakaloob po ng Panginoon ang ninanais po ng puso niya, baka po mangyari po. Pero kung hindi man po, sabi nga niya, kung ano man ibigay ni Lord sa akin, tatanggapin niya at yun po ay talagang pagbubutihin niya. Ma'am 'no, siyempre bilang kayo nga ho ay isang, single mom na rin po, sabi niyo nga ho kanina mag-isa niyo lamang hong itinataguyod, si Rainier at yung mga anak po ho ninyo. So bilang isang, siyempre kayo rin ho ay, konsehal ng bayan ho ng San Mateo and at the same time kayo rin ho ay ilaw ho ng tahanan. So how do you manage po 'no, yung inyong time, especially ho siguro yung suporta ho ninyo lalong-lalo na ho siguro sa mga pagkakataon na kailangan po ng support ng inyong mga anak ni Rainier sa kanila hong pag-aaral and even ano, sa mga ganito hong pagkakataon na marami pa ho silang mga gustong i-achieve po sa buhay. Yun po, lagi ko lang sinasabi sa kanila na kahit anong mangyari, hangga't kaya ko, hangga't malakas ako, nandito lang ako para sa kanila, sa lahat ng mga pangarap nila. Basta wag lang silang mahihiyang sabihin sa akin lahat para yung suporta ko talagang 100% na sa kanila lang dahil alam naman nila kung gaano ko talaga pinapangarap na maibigay yung para sa kinabukasan nila. Yun po, ma'am. Mm. Oo. After this ma'am ano, na achievement ho ng inyong anak, kumusta ho yung ano, yung pagtanggap ho ng mga tao? Kumusta ho yung reactions ng mga kaibigan po ninyo, ng mga kakilala ho ninyo? Buhos na ho ba ma'am yung inyong notifications sa mga pagkakataon po na ito?
Ayun, sobra po talaga na umaapaw po. Parang feeling ko nga nasa cloud nine pa rin po ako sa sobrang saya. Tsaka parang hindi ko nga po alam kung ano ba ang reaction ko, kasi minsan naiiyak ako, minsan naman po parang sabi ko, grabe, grabe na 'to. Yung parang hindi ako makapaniwala kasi nga po nabigla talaga ako sa nangyari. Pero yun nga, sabi ng anak ko, nag-take siya ng board exam na hindi ko alam kasi ayaw daw niya ako na mag-isip pa, yung parang gano'n. So gusto niya talaga i-surprise na lang po ako. So Oo. yun, maraming salamat po sa lahat na nagko-congratulate. Hindi ko na po kayo maisa-isa dahil ang dami-dami niyo po. Maraming salamat po at alam niyo naman po talaga ang hirap din po ng puyat at saka pagod na talagang pinag-anuhan ng anak ko. So siguro well-deserved naman po talaga. Oo. Ma'am 'no, sa pagkakataon po na ito ibibigay ko na lamang ho ito hong chance ho na ito na kung meron ho kayong maipapayo sa inyo hong anak, sa lahat ho ng mga magulang, sa lahat ho ng mga nagnanais din hong, mag-take ng board exam, ano ho yung maibibigay ho ninyo sa kanila ho na advice ho ma'am? And sa perspective ng isa hong nanay at, nang sa gano'n ho ay maibigay din ho nila yung support ho nila, yung kanila hong best sa pag-take ano, ng mga ganito hong klase ho ng exam. Ayun po, basta lagi lang po natin susuportahan lahat ng pangarap ng mga anak natin. At sana wag natin po silang ipi-pressure kasi mas maganda po yung talagang chill lang sila, yung parang hindi nila iniisip na kailangan nating galingan kasi ganito, ganito. Yung parang ang ano natin sa kanila, kahit anong maging resulta, kahit ano pa ang mangyari, nandito lang ako sa likod mo, susuportahan kita. Parang ganun po. Mm. Ayun lamang ho siguro ma'am ano, at hoping na sa mga susunod ho ng pagkakataon ay, makapanayam din ho namin ang inyo hong anak at, ma-congratulate din ho siguro at mahingan din ho ng mga kumbaga parang tips po nang sa gano'n ho ay ma-inspire din ano, yung mga kababayan ho natin, especially yung mga kabataan out there. Anyway, maraming salamat ho ma'am sa inyo hong oras. Blessed Sunday ho sa inyo. Thank you din po. Maraming salamat po at magandang umaga po.